Topic po natin ngayon tungkol sa losartan. I'm sure marami sa inyo uminom ng losartan. Pwede po sa high blood pressure. Actually, itong mga gamot na may sartan, marami sila. Halos pare-pareho naman yung effect eh. Losartan, valsartan sa high blood, telmisartan, olmesartan, halos pare-pareho. So, tama pa rin yung sinasabi ko tungkol dito pag ito yung mga gamot ninyo. Ang bibigay ko muna yung mga benefits. Sino ang matutulungan ng losartan at ibang sartan. So, sa isang grupo ng tao na may high blood, malaking tulong ang losartan. Pero meron ding grupo ng mga pasyente na hindi makakatulong ang losartan. So, hindi siya one size fits all na pag nakikinig kayo dito, lahat iinom. Hindi po. Papakita ko sa inyo yung benefits ng losartan, kanino bagay, at mamaya yung 10 bawal gawin at yung possible side effects kung uminom kayo ng losartan. Ang losartan, ang trabaho niya, pinapababa niya yung blood pressure. Isa to sa epekto niya. Binablock niya yung angiotensin receptor blocker siya. So, pinapaluwag niya yung mga artery. So, pag lumuwag yung mga artery ng katawan, bababa yung blood pressure. Ayon sa mga pag-aaral, ito po inaaral namin bilang cardiologist, bilang internist, ito yung mga pinag-aralan namin. Yung mga umiinom ng losartan, nakita nila mas hindi nai-stroke. Proven to. Ito sigurado na patunayan. Mas hindi nai-stroke, mas hindi sila na-heart attack. Kung may high blood ka at umiinom ka ng losartan. Although, yung amlodipine na favorite ko ring gamot, ganun din siya. Bawas stroke, bawas heart attack din siya. Okay, mamaya, papakita ko rin difference ng amlodipine sa losartan. Pero ang losartan, may dagdag benefits pa siya. Ang losartan, maganda siya sa heart failure. Kung kayo ay mahina ang puso, nasabihan lumalaki ang puso, nasabihan kumakapal ang puso, may left ventricular hypertrophy, pwede sa ECG, pwede sa 2D echo, kumakapal ang puso, lumalaki ang puso, humihina yung ejection fraction sa 2D echo, bagay na bagay itong mga sartan. Losartan, valsartan, telmisartan, olmesartan. Actually, bagay din sa heart failure at malaking puso ang mga pril. Yung mga pril na gamot, ACE inhibitor, ito yung mga enalapril, captopril, lisinopril. So, maganda rin siya. So, yan bukod sa high blood, heart failure, maganda. Isa pa, yung mga takot magkaroon ng diabetes. Yung at risk magkaroon ng diabetes, may lahi ng diabetes, mataba, lalaki, mahilig sa matatamis. Yung umiinom ng losartan para sa high blood, mas bumababa ang tsansa nilang magka-diabetes. So, napakagaling. Ang dami niyang added benefit. Di ba? At bukod dito, meron pa isang use ang mga sartan, itong angiotensin receptor blocker. Ang use niya para sa mga may early stage ng kidney disease. Ito, lilinaw ko. Kailangan malinaw na malinaw. Bawal inumin ang gamot kahit ano binabanggit ko nang hindi nagpapakita sa doktor. Ang final decision, cardiologist nyo or nephrologist, kidney specialist. Pero ikukwento ko na sa inyo. Sa kidney disease kasi, chronic kidney disease, 5 stage yan. Stage 1, stage 2, hanggang stage 5. Stage 5, stage 4, papuntang dialysis yan. Sobrang taas ng creatinine. Stage 1, stage 2, early pa lang yung kidney disease. Baka konting taas pa lang ng creatinine, konting protina pa lang lumalabas sa ihi. Chronic kidney disease, stage 1, stage 2. Itong early stage, posible, ulitin ko, posible matulungan ng mga sartan. Pero ang nephrologist nyo lang po ang pwede magbigay. So kung meron kayong chronic kidney disease, early stage, stage 1, stage 2, punta kayo sa nephrologist nyo, baka lang bigyan kayo nitong mga losartan, valsartan, or telmisartan, either doon. Pero siya po magdi-decide. Actually, minsan nga, kahit walang high blood, binibigyan nito para sa kidney disease. Pero tulad na sinasabi ko,
hindi kayo pwede iinom ng basta-basta kasi sobrang sensitive at mahirap ang pagbigay. Ito yung mahirap sa pagdodoktor. Hindi siya basta-basta lahat ng pasyenteng may chronic kidney disease bibigyan ng losartan, mali po yun. Hindi. Ang gagawin ng nephrologist nyo, kung stage 1, stage 2 chronic kidney disease, baka bigyan ka ng isang sartan, susubukan ka nitong isang losartan or ibang sartan. Pag binigyan ka niya, siguro in 1 to 2 weeks, uulitin yung creatinine mo. Pag yung creatinine mo bumaba, gumanda, ay baka ituloy-tuloy yung losartan. Pero may tsansa din, pag binigyan ng losartan ang chronic kidney disease stage 1, stage 2, pwedeng lumala. Pwedeng tumaas ang creatinine, pwede din mag-kidney failure. So, sino makakaalam kung yung stage 1 kidney disease mo ay lalala o bubuti with losartan? Actually, walang makakaalam, kaya nga siya trial eh. Pero basically, sa mga pag-aaral, parang mas panalo. Parang mas panalo kaysa talo. Kaya sinasabi ko sa inyo, mahirap siya. Okay? Pero sa high blood lang, kung high blood lang issue nyo, pwede losartan. Kung ang issue nyo lang, malaki ang puso, mahina puso, pwede losartan. Takot sa diabetes, pwede rin losartan. Okay? Ngayon naman, ano yung mga bawal gawin? Ano dapat ingatan? Okay? Habang sinasabi ko 10 iingatan, makikita nyo na rin yung mga side effect ng losartan at kung ano rin yung talo niya. Okay? Meron din siyang mga ibang kahinaan. Okay? Ano yung kahinaan ng losartan? Ang kahinaan niya is mas mahina siya magpababa ng blood pressure kumpara sa amlodipine. Kumbaga, pag nag-boxing tong dalawa, pag naglaban ng losartan sa amlodipine, nag-boxing sila, pampababa ng blood pressure, laging panalo si amlodipine. Si amlodipine kasi, 24 hours ang epekto, tsaka malakas. Panalo siya ng mas nabababa niya yung mga super high blood, matigas ang blood pressure, ayaw bumaba, diba? Mataba, matigas ang ulo, amlodipine para tulog yung high blood mo, makontrol. Losartan, nakokontrol din yung high blood pero mas mahina. Isa pang problema sa losartan. Sa losartan, after 12 hours, medyo hihina na epekto niya. Uminom ka sa umaga, after 12 hours, sa gabi, medyo mahina na. Pagdating ng 24 hours, kinabukasan, ang epekto, uminom ka ng umaga ng losartan, gabi, mahina na epekto. Ibig sabihin, mahina na control sa blood pressure. Paggising mo next day, 24 hours, ang epekto na lang ng losartan mo, 25%. So, medyo mahina na. Hindi katulad ng amlodipine, ininom mo kunwari sa umaga, hanggang gabi, hanggang kinabukasan, meron pang epekto kasi mas malakas siya. Pero, on the other side, sinabi ko nga sa inyo, may added benefit naman yung losartan, di ba? Malaki yung puso, iwas diabetes. So, ito yung mga 10 dapat ingatan. 10 dapat bawal gawin sa uminom ng losartan. Number 1, hindi pwede tigil bigla. Okay? Lahat naman gamot sa high blood eh. Kasi pag tinigil mo bigla, walang paalam sa doktor, after 2 to 3 days, pwedeng tumaas. Although wala naman siyang rebound effect. Hindi yung pag tinigil mo may mangyayari sa'yo. Ang mangyayari lang, tataas lang yung blood pressure. Pero otherwise, wala naman talagang epekto mangyayari. Ang bawal itigil agad yung gamot na metoprolol. Yung mga olol. Ako, naka-metoprolol ako eh. Maganda yung metoprolol, mahina sa blood pressure, pamparelax, mabilis ang heart rate. Pero ang metoprolol at yung mga ibang olol, atenolol at iba pa, pag tinigil mo, imbis na bumagal ang heart rate mo, lalong bibilis. May rebound, parang nasanay ka na sa metoprolol, binababa yung heart rate mo, tinigil mo bigla ka magpapalpitate. So, dahan-dahan ang tanggal. So, wag lang biglang itatanggal. Ipaalam muna sa doktor. Number 2, pag naka-losartan, bawal uminom ng alak. Alak kasi nakakalasing, nakakasedate, at yung alak, nagpapataas ng dosis ng losartan. So, kung nakainom ka ng losartan, uminom ka ng alak, baka sumobra lakas yung epekto ng losartan,
ma-low blood ka naman. Kasi uminom ka ng alak eh. Alak